Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa inyo. Water cannon, sana po dyan. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Mga kapuso, ganyan po kalaki ang super typhoon na nasa Pacific Ocean. Sabi ng Pag-asa, tatawagin niyang bagyong Inday kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Ang iba pang update sa bagyo, ihatid namin maya-maya. Bangkay na ng matagpuan ang isang batang lalaki sa Quezon City na nahulog sa ilog kagabi. Isang nangangalak lang nakadiskubre sa labi ng biktima matapos ang halos 12 oras na paghahanap. Balitang hatid ni James Agustin. Pasado alauna ng madaling araw, puspusan pa rin ang paghahanap ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, QCDRMO at mga taga-barangay sa 7 taong gulang na si Joven Asuncion na nahulog sa Dario River. 2 tauhan ng Coast Guard ang lumusong para suyurin ang ilog, kasama ang ama ng bata at ibang kaanak. Matapos sa mahigit 1.5 oras, umabot sila hanggang Dario Bridge sa EDSA, pero bigong makita ang bata. Nagpatuloy ang paghahanap. Hindi nila alintana ang dilim at basura na tambak sa ilang bahagi ng ilog. Kagabi nagsagawa rin ng surface search ang QCDRMO at BFP sa San Francisco del Monte River sa area ng Barangay Masambong at Barangay Damayan na konektado sa Dario River. Nagtungo rin doon ang mga magulang ng bata. Baon ng Pag-asa makikita nila si Joven. Nangyari ang insidente pasado alas 6 kagabi sa Barangay Bahay Toro. Ayon sa nanay ng bata, kauwi lang ng kanyang anak galing eskwelahan at naligo agad matapos mabasa dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nakita pa raw niya na lumabas ang anak. Pagliko ko dyan sa may kanto namin, nakita ko pa anak ko. Sabi ko, Jo, halika na, uwi na tayo, maambon. Akala ko sumunod, hindi rin. Hindi pa ako nakakaupo doon sa taas. Nilapag ko lang yung mga dalahin ko. Maya-maya may sumigaw na yung anak ko nga raw nalaglag sa ilog. Tumakbo na ako. Tapos nakita ko yung kapitbahay namin tumatakbo, nakita daw niya anak ko na kumakaway na dito, banda. May dalang saranggola raw si Joven noong mga oras na yun. Ang kwento lang ng mga bata, nadulas daw siya kasi nalaglag yung sinulid niya. So inaabot niya, dumiretso siya. Pero nakahawak pa daw po siya sa may puno na maliit, nanghihingi ng saklolo. Ayon sa mga taga-barangay, nasira ng bagyo noong nakaraang taon ang bahagi ng riprap ng ilog kung saan nahulog ang bata. Nung nasira siya, nirequest namin kasama yung mga residente doon. Nag-request na kami sa local government, sa MMDA, ayun. So meron na rin mga nagsukat doon eh. So alam ko ginagawa na rin siya. Hindi naman daw nagkulang ang barangay sa pagpapaalala sa mga residente lalo na kapag tag-ulan. Lalo na pag may ganitong malakas ang ulan, meron na yun, yung lubid. Kasi nga, tumataas din yung doon tubig. Kaya yung lubid naka-ready rin doon. Bunso sa 4 na magkakapatid si Joven. Sana po, tulungan niyo po ako magdasal. Tulungan niyo po ako mahanap yung anak ko. Matapos ang halos 12 oras, natagpuan ang labi ni Joven sa San Juan River sa Barangay Apolonio, Samson. Ayon sa isang caretaker ng lupa na nasa gilid ng ilog, nangangalakal ng basura ang nakakita sa labi. Tinawag sa akin nung mga ngalakal, tay may patay dito sa ilog, sabi niya. Sinikwat niya ng kahoy, nakita ko, tao nga. Sabi ko, diyan ka lang kasi tatawag ako sa barangay. Kasi kagabi, hinahanap na namin yan. Nandun yan sa tubig kanina eh. Inahon nung mga ngalakal tapos tinabunan. Patuloy ang investigasyon ng QCPD-CIDU sa insidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nananatili sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta matapos arestuhin kahapon para sa kasong plunder. Ayon sa Philippine National Police, sasailalim ngayong umaga sa laboratory test si Marcoleta. Kahapon ang dalhin sa ospital ang senador dahil sa panilikip ng dibdib at mataas na presyon. Bago yan, isinailalim na siya sa booking procedure tulad ng pagkuha sa kanyang fingerprints at mugshot. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, hindi pa nila tukoy kung hanggang kailan sa ospital si Marcoleta, pero inaasahan nilang matatapos ang pagsusuri sa kanya sa loob ng 2 araw. Kung umayos na ang kanyang lagay, iaharap siya sa Sandigan Bayan para sa return of warrant bago dalhin sa piitan sa Payatas sa Quezon City. Kaninang umaga, bumisita si Vice President Sara Duterte kay Marcoleta sa ospital. Ayon sa isang doktor sa PNP General Hospital, naroon ang Vice Presidente mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga.
Naaresto naman kagabi ang kapwa-akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder, ang negosyanteng si Aristotle Diray. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP, sa isang gasolinahan sa Quezon City siya naaresto. Nagpalipas siya ng gabi sa PNP Hospital nang tumaas din ang kanyang presyon. Ngayong umaga, nakalabas na siya sa ospital at iniharap sa Sindigan Bayan para sa return of warrant. Nauna nang naaresto ang dalawa pa nilang kapwa-akusado na si dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Spiritu. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, inaresto ang dalawa sa isang coffee shop sa Quezon City. Pero ayon sa social media post ni Defensor, sumuko sila. Nakadetine sila ngayon sa BGMP Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Sa pagsisimula kahapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinawag ng defense team na fishing expedition ang mga pagdinig noon ng House Justice Committee. Giit naman ng prosecution team, hindi politika o paghihiganti ang motibo sa impeachment laban sa Vice Presidente. Balitang hatid ni Joseph Moro. Wala si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Sa halip, 14 na abogado ng depensa ang humarap sa Senate Impeachment Court. 11 naman ang miyembro ng panel of prosecutors ng Kamara at 14 ang mga private lawyer na tumatayong counsel for the prosecutors. Kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Hindi upang usigin ang isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Inisa-isa ng prosekusyon ng mga basihan ng pagpapa-impeach sa bise kabilang ang mga gawa-gawa umunong pangalan ng tumanggap ng confidential funds. Names that insulted the intelligence of the Filipino people. Mary Grace Piatos. Ang depensa tinawag na fishing expedition ng mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. The prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. Nagpatikim din ng depensa ang panig ni Duterte tulad na lamang sa umano'y maling paggamit na mahigit 600 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Inirekomendaan nila ng DBM sa Office of the President ang pag-aproba nito. The burden of proof is on the prosecution, and unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This is the law then. This is the law now. 72 araw ng paglilitis na may 150 na mga testigo. Narito na tayo sa banggaan ng mga ebidensya at kontra-ebidensya kung dapat nga bang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanyang kampo, depende sa magiging daloy ng paglilitis kung haharap ang Vice Presidente sa kanyang impeachment trial. She's currently in a planning session with yung mga kasamahan niya sa OVP. Kung sa tingin naman natin na kinakailangan, they will advise her accordingly. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue ang kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Kasunod dito ng utos ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero kahapon. Selyado pa rin ang kahon at hindi binuksan kahit noong pre-trial conferences. Una itong nakita sa impeachment hearing ng House Justice Committee noong Abril. Ipinababalik ni Escudero ang BIR box dahil hindi pa iniuutos ng impeachment court na isumiti ito bilang ebidensya. Pwede raw ipasubpina ng impeachment court ang naturang kahon kung hihilingin ito ng alinmang partido. This does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito because at the proper time, ibabalik po ito, i-offer po ulit ito ng ating prosecution at hopefully the court will admit this as an evidence. So sa ngayon ay nandyan lang yan. We will reserve our comments for when that time happens or when it actually happens.
Bahagya pang humina ang super typhoon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nitong alas 8 ng umaga, namataan ng Pag-asa ang mata ng super typhoon Bavi, 1,900 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour. Mamayang gabi o madaling araw bukas, tatawagin niyang super bagyong Inday sa sandaling nasa loob na ng PAR. Nananatiling mababa ang tsansa nitong maglandfall, pero dahil sa lawak ng kaulapan, maapektuhan pa rin ang extreme northern Luzon gaya po ng Batanes. Nahahatak na ang napakalakas na super typhoon ang hanging habagat. Inuulan nito ngayon ng Zamboanga Peninsula, BIRMM, Llano del Norte at Sultan Kudarat ayon sa Pag-asa. Sa mga susunod na oras at araw, inaasang uulanin na rin ang ilan pang lugar dahil sa habagat. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Posible ang mga biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat hanggang mamayang alas 10 ng gabi, kaya magbaon ng payong mga kapuso. Patay ang isang babaeng senior citizen nang matrap sa nasunog nilang bahay sa Cabatuan, Iloilo. Ayon sa kanyang pamangkin, nasa kwarto ang 86 anyos na biktima ng sumiklab ang sunog. Bedridden o nakaratay roon ang biktima na isang stroke patient. Sinubukan siyang iligtas na isang kasama sa bahay na senior citizen din pero hindi nagtagumpay. Nagtamo naman ng mga paso sa likod at kamay ang 67 anyos na lalaki. Inaalam na ng mga otoridad ang sanhi ng apoy na mahigit 250,000 pesos ang idinulot na pinsala. Nasunog ang Batak City Public Market sa Ilocos Norte kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, inabot ng 9 na oras bago idineklarang fire out. Kabilang sa mahigit 100 natupok ng apoy ang ilang tindahan ng dry goods, grocery at karinderya. Damay rin ang ilang sasakyan. Dahil sa lakas ng apoy, iilan lang ang naisalbang gamit ng ilang may-ari ng tindahan. Pansamantala silang inilipat sa bagsakan area roon. Inaalam pa ng BFP ang sanhi at kung magkano ang danyos sa sunog. Walang naiulat na nasawi sa insidente. Dahil sa sunog, isinailalim sa state of calamity and emergency ang Batak. Nanawagan ng LGU ng tulong para sa agarang rehabilitasyon ng palengke. Nagsagawa rin ng special session para sa pagbuo ng legislative measure upang tugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan. Bahagyang bumagal ang inflation o antas ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Naitala ang 6.4% inflation nitong isang buwan mula sa 6.8% inflation noong Mayo. Sabi ng PSA, ilan sa mga naging sanhi ng pagbagal ng inflation ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pati na rin ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga food and non-alcoholic beverage gaya ng karning baboy, isda at iba pang seafoods, bigas at gulay. Epektibo na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, may dagdag presyo na 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Sa gasolina naman, may 1 peso and 75 centavos na rollback o price hike na hanggang 25 centavos. Ayon sa DOE, nakakaapekto riyan ang patuloy na krisis sa Middle East. Bago pa man gumulong ang Day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, naging mainit ang pagtalakay ng Senator Judges sa pagluklok ng isang presiding officer. Gusto ring hilingin ng ilang senador na makalahok sina Senador Jingo Estrada at Senador Rodante Marcoleta sa paglilitis kahit naharap sa mga kaso. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. 3 senador ang hindi nakadalo. Ang unang beses pa lang nangyayari sa kasaysayan ang pagsalang sa paglilitis ng isang vice-presidente ng Pilipinas. Si Senador Ronald De La Rosa na nagtatago
at mga nakakulong na sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Agad naging mainit ang talakayan nang tutulan ng ilang minority senators ang binuksang proseso para sa pagboto ng bagong presiding officer. Argumenta ni Senador Alan Peter Cayetano, Senate President ang dapat tumayong presiding officer. Bagaman hindi raw ito nakasulat sa saligang batas, ito naman daw ang intensyon ng framers ng 1987 Constitution base sa transcript ng kanilang deliberasyon noon. Institutional integrity. We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial. Punto ni Cayetano, nag-ugat ang issue sa kino-question niyang sesyon noong Hunyo kung saan inamyendahan ng impeachment rules para payagan ang eleksyon ng presiding officer ng impeachment. Sagot ni Gatchalian, dumaan ito sa tamang proseso. No one objected to that resolution and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. Sinigundan si Cayetano ng kanyang kapatid. We looked at what the constitutional framers said. What did they say? This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. Si Senador Kiko Pangilinan, nagpuntong dinala na ni Cayetano ang usapin sa Supreme Court sa pamamagitan ng petisyong ipawalang bisa ang June 3 session. The matter is pending before the Supreme Court. There is no temporary restraining order. There was a request for a status quo ante order. It was not granted. The point of order is improper. In fact, the debate on this matter here in the impeachment court is out of order. Sa huli, nagkaroon ng botohan. Pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court. Objection, Mr. President, and may I allow to... We proceed Objection, to... Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to explain my objection. You are allowed to object, but we will proceed No, Mr. with President. the division Mr. of President, the House. point... 12 senador ang bumoto kay Escudero, 8 ang tumutol, hindi bumoto si Escudero. Sa pagpapaliwanag ng kanyang pagtutol, may patama si Cayetano kay Escudero. I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President, where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside. So there's a problem with this. Is my explanation. This is my explanation. To the gentleman This is from factual Taguig. error. With all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand. No, Mr. And President. the presiding officer will strike off. It has all to do with this. Will strike off It has all to do. the I do not, statements Mr. President. pertaining to Senator Mr. Escudero. President, Dahil umiinit na ang usapan, sandaling sinuspend ang trial. Dito na umakyat sa podium si Escudero sa tabi ni Gatchalian para pamunuan ang impeachment court. Sa kanyang opening statement, may paalala si Escudero. This is why the trial must be guided with prudence, tempered by caution, and marked with unquestionable impartiality. We must avoid even the appearance of impropriety and observe the cold neutrality of an impartial judge at all times. May I therefore caution my fellow senator judges, the prosecutors, the respondent, and their respective counsels and witnesses to refrain from making any comments and disclosures to the public pertaining to the merits of this trial as mandated by the impeachment rules itself. Tinalakay rin ni Escudero ang issue kung ilang boto ang kailangan para makonvict ang respondent. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges.
Git Escudero, sakaling maglabas ng pasya ang Korte Suprema na iba sa kanyang sinabi, masusunod ang pasya ng Korte Suprema. I think you saw after si Senator Cayetano tried to put it on record na it's the decision of the court na 16. I don't think legally that is the case right now in the sense that it can be brought up again. It still depends na how yung trial will go on, and are there additional arrests that will be made? Are there senators who cannot participate? Ang minority senators naman, hindi pa rin isinusuko ang dapat anilang pagsali ni na Senador Estrada at Marcoleta sa impeachment court. Baka raw pwede itong hingin sa sandigang bayan. Walang nag-object sa mga senator judge mula sa mayorya. Pero para kay Senador Raffy Tulfo, pwede kung manonood lang naman sa TV. Ang hinihingi po namin ay makapunta po sila dito bilang observer. Hindi lang po basta monitor. Ipinag-utos naman ni Presiding Officer Escudero sa Secretariat na i-upload online lahat ng dokumento, memo at ebidensya sa kaso para sa transparency. If a evidence presented is a fruit of the poisonous tree, will we upload that? Insofar as documentary evidence is concerned, it will only be admitted, and if at all admitted by the court, and published once formal offer has been made. Until such time, we will not publish any documentary evidence even after being identified by a witness, because it is the formal offer that will determine its admission by the court. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Para kay Vice President Sara Duterte, hindi mahalaga ang opinyon ng isang presidente sa impeachment proceedings. Sinabi ito ng bise kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na mas mainam kung dadalo ang bise sa impeachment trial para mas madaling sagutin ang mga akusasyon. Ayon kay Duterte, karapatan ng respondent na ma-represent ng abogado at ang desisyon na personal na tumistigo ay bahagi raw ng legal strategy at constitutional rights. Hindi naman daw nakakabawas ng accountability o transparency ang hindi pagsipot sa impeachment trial. Dagdag ng bise, sa lahat ng pagkakataon, mas mainam anya para sa mga pampublikong opisyal na itago na lang ang mga personal na opinyon. Kung sasagot man sa mga issue, dapat anyang magbase sa batas, pulisiya at ebidensya. Update tayo kay Senador Rodante Marcoleta na dinala kahapon sa PNP General Hospital kasunod ng kanyang pagkakaaresto. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Raffy, patuloy pa rin ang monitoring sa lagay ni Senador Rodante Marcoleta dito sa PNP General Hospital. Sabi ng isang PNP doctor, sa lagay ni Marcoleta ay masasabing hindi pa siya fit to stand trial sa ngayon. Nakararanas pa rin daw ng pananakit ng dibdib at batok ang senador matapos maaresto kahapon dahil sa kasong plunder. Fluctuating pa rin daw ang blood pressure ni Marcoleta, sabi ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital. Naglalaro raw ang kanyang BP sa 130 to 140 over 80 to 100. Hinihintay pa rin ang resulta ng mga lab test. Sumailalim na raw ang senador sa ECG, 2D echo, chest at cervical spine x-ray at blood chem. Sa kondisyon ni Marcoleta, hindi pa raw siya fit to stand trial at baka tumagal pa nga ng 2 araw ang kanyang medical evaluation sa PNP General Hospital. Kinumpirma naman ni Lieutenant Colonel Bayani na bumisita kaninang umaga si Vice President Sara Duterte. Tumagal daw ito ng 1 oras mula 7:30 a.m. hanggang 8:30 a.m. Ilang latest mula rito sa Camp Crame, balik si Raffy. Maraming salamat, June Veneracion. Tuesday latest! Dinagsa ng fans ni You're My Favorite song star Heath Hornales ang live ticket selling para sa kanyang upcoming concert na Hits Time this July. Mismong ang Sparkle artist ang nagbenta sa ticketing booth ng venue sa Quezon City. Nakabonding at nakaselfie ng fan si Heath. Highlight din ng ticket selling ang pagdating ng isang supporter na naka-Captain Serenade costume na role ng aktor sa Kapuso series. Chika ni Heath, grateful siya sa overflowing love and support ng fans. Dapat daw abangan ang surprise guest sa kanyang concert. I feel so thankful and blessed po sa Lord. I'm super happy na ang dami pong blessings na dumarating at ang dami rin pong taon sumusuporta po sa amin.
Sa kabila ng kanyang busy schedule, naglaan ng time si Heath sa kanyang new hobby na mini GP motorcycle training. Tila achievement unlocked yan sa young actor na isinare ang kanyang progress sa IG. Kasama niya sa training ang co-sparkle at co-actor niya sa You're My Favorite Song na si Gio Mana. And speaking of You're My Favorite Song, may upcoming fan meet ang cast sa August 1. Sa July 15 naman ang sales ng tickets. Samahan at makipag-bonding kina Marco Massa, Clifford, Heath Hornales, Caprice Cayetano at iba pang cast members. See you there mga kapuso! Hulikam sa General Mariano Alvarez Cavite ang pang-hold up ng 6 na lalaki sa isang jewelry shop. Aabot sa 25 million pesos na halaga ng alahas ang natangay. Balitang hatid ni EJ Gomez. Isang lalaking nakasombrero at nakasuot ng puting t-shirt ang pumasok sa isang jewelry store sa Barangay San Gabriel, General Mariano Alvarez, Cavite nitong Lunes ng umaga. Tila sinilip niya ang mga nakadisplay na alahas. Kinausap din niya ang isang staff. Ilang saglit pa, binuksan na ng lalaki ang pintuan at tinawag ang mga kasama niya. 5 lalaki pa ang pumasok sa tindahan ng alahas at nagdeklara ng hold up. Ang naunang lalaki nanutok ng baril. Pinasok nila ang isang gate kung saan nakapwesto ang 2 empleyado. Yumuko at umupo na lang ang mga staff ng jewelry shop habang nililimas ng mga lalaki ang mga alahas. Dali-dali nilang isinilid ang mga ito sa mga bag. Nakuha rin nila ang ilang cash. Maya-maya, isa-isang lumabas ang mga lalaki sa binasag nilang glass door. Saka tumakas sakay ng motorsiklo. Ayon sa empleyado ng jewelry shop, aabot sa 25 million pesos ang halaga ng mga ninakaw na alahas. Nasa 1 million pesos naman daw ang natangay na pera. Nagtanong-tanong pa siya para siyang bibili, parang customer po talaga yung dating niya. Tapos ang lalaki daw po ng alahas na suot. Tapos may 2 po dun sa mga suspect po natin na may dalang baril. Tinutukan po yung mga kasamahan ko po. Tapos sabi po niya, kung ayaw nilang madamay, dumapa sila. Kaya po, wala na po talagang nagawa yung mga kasamahan namin kasi sa takot din po. Narinig ko po nagsisigawan na hold upper na po. Pagdating ko po, basag na yung salamin. At ayon po doon sa mga saksi, ilang lalakihan daw po pumasok sa loob at paglabas, binaril at tinigyakan yung pinto ng para po sila yung makalabas. Rumisponde rin ang pulisya. Ayon sa GMA Municipal Police Station, naplakahan na ang mga ginamit na motorsiklo ng mga salarin. Inaalam pa ang pagkakakilanlan nila. Patuloy ang backtracking at manhunt operation. Sa mga suspect po, sana po sumuko na kayo dahil kitang-kita po kayo sa CCTV. Handa po kaming magpabuya ng 100,000 po kung sino mang makapagturo sa mga taong ito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Patay sa saksak ang isang babae sa Toledo, Cebu. Ayon sa kapatid na biktima, mismong live-in partner ng babae ang nanaksak nitong Sabado ng gabi. Bago ang krimen, nakikipaghiwalay na raw ang biktima sa suspect. Nagbantao man ang suspect na papatayin niya ang kinakasama kung itutuloy ito. Naaresto rin naman ang suspect kinabukasan. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa kulungan ng bagsak ng 3 tulak umano ng iligal na droga sa buy-bust operation sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, nahulihan ng mga suspect ng halos 700,000 pisong halaga ng shabu. May na-recover din na ilang pirasong tig 1,000 peso budol money. Ang mga naaresto ay kabilang sa itinuturing na high-value individual ng pulisya. Walang pahayag ang mga suspect. Tagtad ng saksak ang isang lalaki nang matagpuan sa loob ng isang closed van sa Tondo, Maynila. Arestado ang suspect na katrabaho ng biktima. Balita hatid ni Jomer Apresto. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ng kanyang mga katrabaho ang pahinanteng si alias Hener habang nasa loob ng isang closed van sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng umaga. Ang biktima
may mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ayon sa barangay. Natuklasan daw ng caretaker ng bodega ang bangkay ni Hener dahil sa mga dugo na umagos mula sa sasakyan kung saan daw madalas nagpapahinga ang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, Biyernes ng gabi nang huling nakitang buhay ang biktima. Actually, nagiinuman tong mga to. Tapos, nung mga bandang alas 9, pumalig na tong biktima natin kasama ibang kainuman. After mag-dinner, tumuloy na tong biktima natin kung saan siya natutulog. Kung saan nga doon sa may close pa na yun. Sabi ng barangay, hagip sana sa CCTV ng bodega ang aktual na pananaksak pero sinira daw ito noong gabi na ginawa ang krimen. Talagang sinadya daw yung para magawa yung krimen na yan. Sa malayong kuha ng CCTV sa loob ng bodega, may kitang isang lalaking pasuray-suray na naglalakad. Hindi na siya nahagip sa mga sumunod na eksena pero may kitang pagbukas ng pinto ng close van. Maya-maya, maririnig na ang mga sigaw ng biktima. Makalipas ang ilang minuto, may kita ang sospek na lumabas sa gate ng bodega at nagbike paalis. Kinabukasan, bumalik siya at pumasok sa trabaho. Nakauwi pa raw siya bago natukoy ng mga otoridad na sospek siya sa krimen. Hinuli siya ng mga tauhan ng Manila Police District sa kanyang bahay sa Barangay 128 nitong linggo ng hapon. Sabi ng pulisya, may kinalaman sa trabaho ang pinag-awayan ng dalawa ilang buwan na ang nakalilipas. Sa patuloy na pagsasaliksik ng mga otoridad, dito napag-alaman na dati na palang nasangkot ang sospek sa kaparehong insidente ng pananaksak. Accordingly, meron na rin itong same incident na nagawa sa probinsya ng Guimaras. Pero ito naman subject for validation. No? Kung pagtutugmain natin yung information na yun, itong suspect, pag may nakakaaway, nagtatanim. Kasi same story din sa nangyari ngayon na nakaaway niya to. So nagtanim siya ng galit. Nasa kustodiya na ng MPD Custodial Facility ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Gayun din ang may-ari ng bodega kung saan nagtatrabaho ang suspect at ang biktima. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Sa round of 16 natapos ang Wimbledon 2026 campaign ni Pinay tennis player Alex Ayala. Hindi siya naka-advance sa quarterfinals matapos matalo ng world number 17 at Olympic gold medalist na si Jasmine Paulini. Equalized ang match-up sa first two sets, 6-4 at 4-6, na naig naman ng pambato ng Italy sa deciding set sa score na 6-3. Sa kanyang exit sa Wimbledon, nakatanggap ng standing ovation si Ayala. Kabilang sa mga sumuporta sa kanya sa center court ang kanyang pamilya at ilang Pilipino. Nanood din sa laban ng tennis legend na si Roger Federer. Dito sa bansa, tinutukan din ang bawat hampas at palo ni Ayala. Hindi mananalo, proud pa rin daw sila sa historic achievements ni Ayala sa Wimbledon. Congrats and thank you, Alex! Rumampa ang ilang sparkle stars sa runway ng isang fashion show sa Parañaque. Kabilang sa mga nag-showcase sa mga obra ng featured Asian designers, sina TJ Marquez, Shovie Walter at Tyrone Tan. Chika ni TJ, he's very happy and grateful sa opportunity na makasama ang ramp models. Full of excitement naman si Shovie na first time mag-fashion show. Si Mr. Chinatown Philippines 2025 Tyrone, feeling fulfilled at tila nabalik ang spark sa modeling after his pageant. Nag-slay rin sa runway ang Sparkle Beauty Queens na sina Alitea Ambrosio, Rain Hillary at MJ Cabo. Pati na si Miss Grand International All-Stars 2026 Top 5 finalist Gazini Ganados. Produced ang event ni Miss Chinatown Philippines 2025 Iza Uy. Chika ni Gazina at Iza, bukod sa fashion shows, busy rin sila sa isang project with a Master Cutter and Code Gray cast member Rain. Malakas na hangin at pag-ulan ang naranasan sa labas ng paliparan sa Tamuning, Guam sa kasagsagan ng paggagupit ng Super Typhoon Bavi. Ang ilang puno halos lipa rin. Ganyan din ang lakas ng hangin na nararanasan sa lungsod ng Apotgan, maging sa Coastal District na Tumon. Ayon kay Youth Cooper Roberto Bobby Solis, humina rin kalaunan ng ulan pero malakas pa rin ang hangin. Pinayuhan na ng mga otoridad ang mga residente sa Guam na manatili sa bahay habang nakataas pa ang emergency condition doon. Walang naiulat na sugatan o nasawi dahil sa masamang panahon.
Mamayang gabi o bukas ng umaga, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Davi na papangalan ng Bagyong Inday. Mga kapuso, mag-ingat sa mga nakakatransaksyon para huwag maging biktima ng scam. Sa Balete, Aklan, arestado ang 3 Iranian national na inirereklamo ng pambubudol. Ayon sa pulisya, umabot sa 10 negosyante mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ang kanilang nabiktima. Depensa ng mga suspect, nagkaroon lang umano ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila at ng mga negosyante. Desididong magsampa ng reklamo ang mga biktima. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung magkano ang kabuang halaga na nakuha sa mga biktima dahil iniimbentaryo pa. Muling tinalakay ng Department of Energy ang isinusunod nitong pag-amyenda sa Oil Deregulation Law para mapalawak ang kapangyarihan ng gobyerno sa panahon ng krisis. Balitang hatid ni Darlene Kai. Ayon sa Department of Energy, mas mababa na sa $85 per barrel ang average ng Dubai crude oil sa nakaraang linggo. Pero di agad mararamdaman sa mga gasolinahan. It will take time. It won't happen in just 1 week or 2 weeks. It might take time, few weeks pa siguro, few months. But I think the worst is over. Nakabase raw kasi ang retail prices ng langis sa MOPS o Mean of Platts Singapore o yung daily average ng aktwal na bentahan sa merkado. Meron kasing tawag na lag time bago dumating yung crude oil, bago maidala sa refinery, bago maging ma-process at bago maibenta bilang produkto. 1-2 months yung lag time na yan. Muling napag-usapan ng 1998 Oil Deregulation Law na ayon sa Energy Department ay iminungkahi na nila sa Senado at Kamara na baguhin. Kabilang sa ipinalalagay nila ay ang pagpapalawak sa kapangyarihan ng gobyerno na makialam sa presyo ng langis sa panahon ng krisis kahit wala pang Energy Emergency Declaration. We have a proposal that expands it and makes it more systematic in the sense na there are some cases that you do not need energy emergency declaration by the president, but if some circumstances are present, make it more practical, practical and responsive. Pero paglilinaw ni Garin, market competition pa rin ang iiral na pulisiya sa presyo ng langis sa kanilang proposal. Kabilang din sa proposal ang pagtatatag ng National Fuel Reserve na hindi bababa sa pang-60 araw na supply, pati ang pagtataas ng required na inventory ng oil companies sa 30 araw imbis na 15 lang. The theory is that babagsak yung presyo kung may competition ang mga oil companies. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Libo-libong litro ng langis ang tumagas mula sa isang pabrika sa Balagtas, Bulacan. Kita pa sa video ang pagtagas ng langis papunta sa drainage canal ng Barangay Santol. Ayon sa Balagtas MDRRMO, hanggang 7,700 liters ang natapong langis. Umabot din ito sa isang sapa sa lugar na ikinamatay ng ilang isda. Inirereklamo naman ng mga residente ang matinding amoy na dulot ng oil spill. Namahagi na roon ang Balagtas LGU ng face mask para sa mga residente. Ipinatawag na rin daw nila ang may-ari ng pabrika na sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag pero tumangging magsalita. Kaugnay sa mga nangyari sa Day 1 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at mga aasahan sa pagpapatuloy nito ngayong araw, kausapin natin si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga manonood. Opo, ano pong assessment nyo sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Ang assessment po natin, very successful, very efficient, and very fast po. Napakaganda po ng mga nangyaring mga proceedings. Both parties were very cooperative and were very participative as well. And the senator judges also came to the floor ready. Pati po yung ating secretariat na-anticipate po lahat ng pwedeng mangyari. Kaya po mabilis lamang po yung mga proceedings yesterday. Meron po ba tayong impormasyon kung dadalo na si Vice President Duterte ngayong Day 2? So far, wala pong ganong pasabi sa Senate Secretariat Branch Clerk of Court.
At hindi naman po natin ini-expect na mag-physical appearance pa po ang ating Vice Presidente dahil ang pinaka-importante po sana na nag-physical appearance po siya ay nung unang araw po. Pero dahil yun na-decide na po nila ng depensa, sinabi po ng lead defense counsel na their appearance will already suffice. At dahil representative naman po sila ni Vice President Sara Duterte, at iniisip po natin na yun na rin po yung magiging palisiya po nila in the next coming days po at hindi na rin po papaatinin ang respondent na si VP Sara. Balikan ko lang po yung naging eleksyon kay Senator Judge Escudero bilang presiding officer. Magkakaroon pa po ba ng question ito or talagang na-resolve ba na ito? I think it was already resolved amicably by a vote of 12-8, voting in favor of the election of the presiding officer Escudero kahapon po. At sa mga collegial natin, Supreme Court, kahit mga board of directors sa mga corporation at Senado po at House of Representatives, ganun po sila mag-settle ng mga motion at mga objections po through a vote of the majority. So far po, the vote stands and the presiding officer is validly and legally sitting as the presiding officer po for the impeachment trial of VP Sara. Tanungin ko lang po ulit, natanong ko na kanina kung pupunta si VP Duterte sa Senate, sinagot niyo na po yan. Pero may impormasyon no kasi kami na baka dumating ang VP. Meron ho ba kayong ganong impormasyon? So far po, yung mga ganyan po, masasanay po tayo sa mga ganyan, sa mga feelers po na ganyan. Pero kung pagbabasehan po natin ang mga aksyon ni VP Sara, lagi po siyang through counsel lamang nagpapahatid ng kanyang mga depensa. So, kung may pagkakaiba po sa mangyayari today po, yun po will be welcome event para sa atin, pero we are not really hoping, our hopes are not that high para po umaten ang ating Vice Presidente dahil na rin po sa hindi naman po kailangan din siya umaten. Isa rin po sa mga inabangan sa day 1 yung conviction threshold kung saan 16 votes yung kailangan para makonvict, inanunsyo yan ng presiding officer. Mababago pa po ba ito? Tama po yan, no? Kahapon po, ang motivasyon lamang po ng ating presiding officer is to put it on the record po sa kanyang opening statement. It wasn't a definitive ruling at that time. It was just part of his opening statement to factually state po sa ating mga kababayan na meron na pong standing rule regarding that matter, which is the Bayan versus Zamora according to the Supreme Court. However, nung tumayo po si Senator Judge Cayetano, bigla niya pong tinanong if that is a definitive ruling, and I think the presiding officer answered yes, it is now a ruling because you asked, and anyone who wants to question it can go to the Supreme Court. Now it becomes a justiciable issue for any party po to go to the Supreme Court and seek any remedies po. At bagaman naibalik na po sa BIR yung selyadong kahon kahapon na naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte at yung kanyang mister, posible pa po bang magamit yung dokumento bilang ebidensya? Sino pong magpapatawag nito kung sakasakali? Linawin po natin, no, yung box po na sinasabing naglalaman ng mga income tax returns ng respondent Duterte, nandun daw po sa loob. Walang nakakasiguro kung nandun po talaga yun, kung yun po talaga yung laman ng box. Basta ang binalik po yung buong box at kung anong pa man po yung laman nun. Dahil po wala pong custodial legis ang ating impeachment court, hindi po nakuha yon through valid legal processes such as a subpoena duces tecum o kaya naman po warrant for search and seizure. Kaya po ang remedy po ng gustong maghain ng mga ebidensyang ganun po ay magpasubpoena po ng BIR, at yun po ang ginawa naman ng prosecution kahapon. Nag-submit po sila ng written request to issue a subpoena to the BIR Commissioner to produce the income tax returns of both the Vice President Sara Duterte and her husband Mans Carpio. So, because of that, pag sumagot po ang BIR, yung mga dokumento na dadaling po sa korte, yun po yung magkakaroon ng sinasabi natin custodial legis. At yun na po yung official na tatanggaping mga dokumento para maging ebidensya sa trial. Okay, abangan po natin ang day 2 nitong impeachment trial. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali.
Maraming salamat din po sa inyo. Yan po si impeachment spokesperson Attorney Reginald Tongol. Nag-return of warrant na sa Sandigan Bayan ang isa pang kapwa-akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder na si Aristotle Viray. At may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Nakakaalis siya nga ng Sandigan Bayan itong si Aristotle Viray matapos ma-issue ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang commitment order. Dito inutos ng korte na ikulong siya sa BJMP Quezon City Male Dormitory sa Payatas. Kada alas 7 ng umaga dumating dito si Viray para sa return of warrant. Unang prinoseso ito sa opisina ng Clerk of Court ng 3rd Division. Pagkatapos ikat siya sa sala ng korte para sa mismong return of warrant kasi dito humarap sa return of warrant si Assistant Justice Carl Miranda, siya ang chairperson ng 3rd Division. Sa pagka-arresto ni Viray, lahat na ng mga kapwa ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder ay arrested na. Samantala, halos isang oras na wala ng korte dito sa Sandigan Bayan, may generator, kaya may ilang ilaw na nakabukas. Pero napilitang mag-recess ang 6th Division kung saan may hearing ang flood control case na kinasasangkutan naman ni dating Congressman Zaldico. Kathy? Maki, ngayon at dadalhin na sa New Quezon City Jail itong akusado. Meron ba tayong impormasyon kung magkakasama sila? Itong magkakasama sa plunder case? Ay, can you say that again? Pakiulit, Rafi. Kung meron lang tayong impormasyon, Maki, kung magkakasama sa selda, itong mga akusado sa New Quezon City Jail, kung sakaling pag dinala na itong pangatlo. Oo, wala pa tayong information dyan kung nasa isang selda sila. Basta ang alam lang natin, based on the commitment order, lahat ng mga accused dito sa plunder case, katulad ni dating Senator Bong Revilla at pati si Senator Jinggoy Estrada, lahat sila ay nandito sa male dormitory sa Payatas. At ang sinasabi nga, sakaling ang bumalik dito sa Sandigan Bayan, dito si Senator Marcoleta, mula dyan sa PNP Hospital, ay ang commitment order din for Senator Marcoleta na nag-aabang sa kanya ay para rin sa Quezon City Male Dormitory. Rafi. Okay, maraming salamat, Maki Pulido. Mas magiging exciting pa ang hapon dahil mapapanood ang dalawang bida ng GMA Afternoon Prime Series na Kamao sa Born to Shine. Magtatagpo si Makmak na bida ng Kamao at P-pop girl group na Yumi sa Born to Shine. Surreal moment yan para sa Sparkle Stars si Zephanie at Anton Vinzon. Mapapanood din sa Born to Shine si Therese Mavar na si Jolly naman sa Kamao. Sobrang naninibago po kami ni Anton kasi first time po namin na bumisita sa isa pang teleserye. Hindi ko po inaasahan na magkaka-crossover po kami. And sabi ko nga kay Zeph, sana magkaroon rin tayo. And wini-wish niya rin. And ayun, natupad po namin yung nangyari. Na-surprise ako pero siguro nandun yung mas kinikilig na feeling na makakasama ko pa rin siya sa work, sa show na to. Speaking of Born to Shine, may panibagong P-pop idols na mag-guest sa series. Yan ang 3-member girl group na G22 na tinaguri ang P-pop Female Alphas. Sila na ang ikatlong P-pop group na nag-guest sa series after ng Vision at BGYO. Ano kaya ang magiging papel nila sa journey ng Yumi? Subaybayan ang Born to Shine 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Mga kapuso, tutukan niyo po ang special coverage ng GMA News sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula 1:45 ngayong hapon dito sa GTV. Mapapanood din po yan via live streaming sa GMA News Facebook page at sa YouTube. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.